Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. May reaction video tayo kay Rob Trip. At don't forget to subscribe this channel, Rob Trip. At VP Sara nagsalita na matapos dalhin sa ospital ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Lopez. Alright, nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa niya ay pananalansi ng mga otoridad sa kanila na kanilang sinugod sa ospital ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Solveca Lopez. Ani ay madaling araw, inakusahan ang pangalawang pangulo ng mga pulis na masyadong sinungaling. Ayan, screaming o kaugnay ang insidente. At panoorin po natin yan dito sa kay Vice President sa ayan, press briefing ni Vice President Sara Duterte. Alright, and without further ado, let's do watch. Right. Well, hindi ko alam kung ano yung mga ginagawa ng mga doctors, pero sinabi ko lang sa kanya na gusto nung nanay na tingnan siya ng mga doctors at yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan ba, kanina ko lang naisip nung nagkakagulo na sa ambulance na paulit-ulit kami humihingi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang ang pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung nandiyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may operasyon darating na ambulance ng police. Sinabi nung next of kin, sinabi nung doktor, dalhin nyo sa St. Luke's QC. Kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit. So, nandito yung medical records. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. At hanap kami ng ambulance. Wala namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang gano'n na namang dumating na ambulance ng police. Tapos, nung nakita ko, nilagay nila na naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano niya gagawin yun. Isasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo masasara yung pinto? Paano tatakbo itong ambulance na ito? Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba? Na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin nila sa pasyente. Ayan, may nag-uutos yata dyan sa kanila. Kaya ganyan ang kanilang pulisya at
Inakasuhan ng pangalawang pangulo ang pulis masyadong sinungaling at scheming sa mga kaugnay na insidente dito sa pagpupunta sa ospital ni Attorney Saika Lopez. Sabi ko, doktor, ang mag-decide kung anong gagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. Saan pupunta yon? Lipad ba ng Singapore yon? Hindi naman. Itong nag-uutos sa mga pulis, parang criminal yung kanilang binabantayan. Tingnan nyo. Para itong kikibuloy they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na contempt lang. Tapos, kanang atikon pa ba ang mga tao ba? Nagmamadali na lahat kasi ang iniisip natin, yung well-being ng pasyente, nagmamadali na lahat. Tapos, meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba? Sinabi na, sasakay sa ambulance sa St. Luke's, sinabi na, pupunta sa St. Luke's. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Tama ba yung term na ginamit ko? Gulang? Lalansingin ka ba? Lalansingin Lalansingin ka ba? diba? Saan pupuntang tao? Saan? Kung mismo yung congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police yan? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng... Alright guys, ayan panood at pakinggan po natin dito sa ating reaction video dito kay Rob Trip. And see us again sa ating the next one. Alright? At dito ay subaybayan po natin guys. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of Staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond. Kasi involved si Sara Duterte yata, kaya andyan ng mga SWAT at mga pulis. Kaya, ayan. Hindi fugitive. Nag-attend ng hearing. Nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong mga power call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansingin ka ng police, hituhin ka ng police, ano yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na, awan ko na, hindi ko na alam. There's no, How is she? Kumusta si Attorney Lopez? you cannot talk to her. But I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, meron mga questions sa doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. So I don't know kung anong, May pinagitupa ko initial diagnosis of doctors. wala silang sinabi sa akin. Yeah, so, just, Last ka lang, have you will stay dito sa St. Luke's kasama si Attorney Lopez? yes, oo. Kasi wala siyang next of kin. So, kanina, sa cellphone lang nakipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So, sabi ko, I promised her, sabi ko na, kung ano yung gusto mo kita, yun yung masusunod dito. Mark?
Ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga police professor, hindi doon sa correctional direction. Kaya ganito yung karaming police, kahit sa iba pa mga police district. Kaya nga, well, likely, baka ganun nga. They're so dishonest. Yung mga police. Kung if ever, ma'am, Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente eh. Ang doktor eh, tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob eh, kasi wala sa amin next of kin. Vice, if ever naglilipat pa rin si Atty. Lopez, mapipigilan ba natin? Hindi ba pero kaya pa? No, I do not know. Sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyer, sabi ko, I don't want to think as a lawyer anymore. I just want to think as a friend. So, I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, a criminal. Diba? Sorry, although nasabi niyo VP na you don't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi niyo sa kalikutan ng IDP or integrated part of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Well, I suppose they like what is happening right now. So, no, hindi natin alam kung anong iniisip ng IDP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposed by Monday? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan. And I'm sure nakaswero yan na i-ano nila papatestify nila. Ganun ho sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, VP Sara. What are you doing to attend the hearing? That is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi masagot naman lahat. But then, sabi ko sa kanya, I only rate results by principio. Bakit ako sasagot sa mga tao? Hindi naman, hindi sente. Mga sinungaling. Mga kurap. Ulitin ko yung utang ha. Bayaran niya. Utang niya. At saka, mas marami. Wala kahit ng words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laking tulong ninyo na ipapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police ba. I mean, you should implement lawful orders. So na order is patently illegal. Gagawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday na walang pasok ang House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of the Speaker. And look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kausapin mo kasi wala yung Sergeant at Arms. I mean, hindi ba yun? I am the Sergeant at Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang Sergeant at Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung himasmasan ako dyan sa loob. Yung ambulance ng police, nandun lang the whole time. Lumabas lang siya nung lumabas na yung driving vehicle. Anong klaseng health care protocol yan? It wasn't even an emergency protocol. Wala kaming makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor kung hindi na sila bumabalik sa tupa. Diba? Hindi mo ba kayo natatakot para sa sarili ninyo? Hindi po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kayo sa Laika at maaaring
gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes, ma'am. Alam ko na. Ako naman kasi talaga yung target, diba, ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isa magsasalita. Ang problema, kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila pinipasyon yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila pinapasyon yung management style ko? Ang sasabihin nila, nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila kilala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon. Kaya, walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba yung hostage taking yung ginawa nila kay Yusek Gomez? Ma'am, naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano ba problema natin? Nandun makadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is only cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang kin-inang na money-making scheme ng mga congressmen. Yes, ma'am. Not ever for other individuals of the head, but for such as someone like how are you doing? Anong mga nakikita nila sa ikaw yung incident na pinagkakaroon? Hindi mo lang Oo, ma'am. Sigurado na tayo, ganyan talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to, hanggang sa muntik na ito mamatay, para makuha namin ang ebidensya. Anong katangahan yan? Kung may ebidensya ka sa simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Ras Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joshua, magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election ninyo. Oh, so ibig sabihin, ano? Wala. Ito na ebidensya. Last year pa yan eh. Diba pa sinali nila last year? Wala eh. Hindi nagamit nila yung COA. Humingi. Hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this. All because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi mag-desisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Kawawa na tayo. Pero nandito tayo. God, nandito tayo lahat. Fishing for evidence so that we can demolish a family that is a threat to our personal gain. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Saan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with the Marcos
And we always do that. Yes. Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato o eventually, sorry for the term, ilalaglag din nila kayo eventually? Diba? Ay, i-review nyo yung, i-review nyo yung hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Yung tinanong si COA. Oo, COA. Ay, ano ba? Pinido nun, I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordova talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala. May alas na what happened with Pili Lopez po. May sa HOR or sa interview pa. Well, I really do not know right now what will happen to her. We just trust that the doctors know what they are doing, and then we entrust to them her healthcare plan. So, kung ano yung gusto ng doctor, kung ano yung gusto ng nanay, yun yung susundin namin. As I said kanina, hindi mo siya makausapin. But she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung makausap sa kanya, hindi siya nagsasalita. And really, I'm worried. Kasi kanina din, inano niya yung ballpen pa. Ginaganyan niya yung ballpen. Sinabi namin siya, sinabi niya sa amin na ayoko na ito. Make this stop. I will stop this. Ganyan na mga And she already said her keys kanina before she started vomiting. She said her keys. Parang she doesn't feel safe. And she's astounded by the lack of rules. She's astounded by the assault in democracy. Okay. Thank you.